Oo. Walang iba kundi si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Good morning, Senior Superintendent Atienza, ma'am. Good morning po, ma'am, sir, sa inyo at sa lahat ng sumusubaybay sa ating programa. Ma'am, sabi ko kanina kay Christian, aba, ito usually Fire Prevention Month nga natin ang March pa. March. Pero nitong mga nagdaang panahon, Araw, linggo. Oo. Sunod-sunod. parang all year round na ang sunog, ma'am. Yes po, yun nga po, kaya patuloy po tayo sa pagpaalala na ang fire prevention talaga ay hindi na lamang po sa buwan ng Marso, Correct. kundi araw-araw na po. Oo, ma'am. A few weeks bago ang pagpasok ng Marso, meron ba tayong mga ginagawang paghahanda para nga dun sa tinatawag nating Fire Prevention Month o season? Dahil yan yung tag-init eh. Mhm. Tama po, kasalukuyan na pong nailatag na natin ang programa para po sa ating nalalapit na Fire Prevention Month. At as usual, ang unang araw po, ito po ay sa March 1, Sabado po ito at tayo po na naman ay gigisingin ng mga wangwang ng ating mga fire truck dahil magkakaroon po ng kick-off ceremony, motorcade. Ito po ay hosted or ang host region po natin ay dito sa Calabarzon, kung saan sa Binyan, Laguna po dadalo ang national headquarters. Ituloy-tuloy ko na lang po, ma'am, sir, kasama po dyan yung ating infomercial videos na mapapanood po ninyo hopefully sa mga TV, sa sinihan, sa mga paradahan, sa mga bangko, at yan po ay pangungunahan ng ating bagong ambassador for fire prevention. Ito po ang volunteer natin, si batikang aktor John Arcilla. So siya po ay isa sa ating volunteer ngayon na tutulungan tayo para mas lalo pang mapaingay ang Fire Prevention Month. Kasama po dyan yung kaliwat kanang seminar, although routine na din naman po yan sa ating mga barangay, but mas paiigtingin po ito ngayon dahil nga po ang focus natin or ang emphasis ay ang pagbibigay consideration sa mga PWDs at senior citizen. Dahil kung napapansin niyo po lately, sila po ang ating mga biktima ng sunog. Hindi na kasi nakakalabas ka agad dahil doon sa kapansanan. May katandaan na, kaya hirap na rin silang dalhin yung sarili nila. Kung hindi sila talaga kukuhanin sa loob ng nasusunog na gusali o bahay, naku, ang hirap. Tama po. At kasama din po dyan yung ating matagal naman ng pinopromote, yung exit drill in the home. So Okay. yan po, kasama din yan sa ating continuous na seminar and workshop. At ganoon na rin yung mga kabataan natin dahil kung naaalala ninyo, may minsang insidente tayo na yung bata ay nandoon sa grills ng Diyan sa may tahanan at Divisoria. hindi na nga po nakaligtas. Ma'am, Opo. meron ba tayong datos doon sa mga insidente ng sunog kumpara nung nakaraan taon sa kaparehong panahon? Tumaas ba? Aha. Opo. Ang hawak po natin ngayon, January 1 to February 16, ay 1,866. Naku. Kumpara po nung nakaraang taon, 2,760. So bumaba So, naman pala. Yes po. Yan po ang nakikita nating trend simula nung pagbalik ng new normal. Tumaas ng kaunti, pero itong sa mga susunod na taon, pababa na po ng pababa. Kaya Pero- tayo po yung nagpapasalamat sa participation at cooperation ng community. Pero ma'am, yung kadalasang dahilan o sanhi ng sunog, nagbabago ba throughout the years? Ano ngayon yung pinakamadalas Pinakamalaki. na sanhi ng sunog? Noong kasagsagan po ng pandemic ay mataas ang open flame from cooking. Dahil nga po alam naman natin at that time nasa tahanan ng mga sangkatauhan. Nito namang pagbalik ng new normal hanggang itong season na ito, electrical causes of fire po ang lumalabas sa ating investigation. Ano yan, ma'am? Dahil matagal na yung linya ng kuryente, medyo rumupok na, kaya na baklas-baklas na, ganun ba yon? O kinatkat ng mga daga kaya? Tama po yung sinabi nyo, ma'am. Maliban po doon sa iba pa kagaya ng overloading or overheating
or ito nga, yung octopus connection. Ganun po ang nakikitang sanhi ng ating mga investigador. Gaano po ba kadalas na, paano ko ba sasabihin yun? Nag-i-inspect, ang Bureau of Fire doon sa mga structure natin o mga building para matiyak na safe siya laban sa ano pa mang insidente ng sunog? Depende po yan sa occupancy. So, for example, sa mga hospital, at least 2 to 3 times a year po yan kasama ng fire drill, fire safety education seminar. Ganon na rin po sa mga industrial companies natin, annual din po ito. At lahat po ng mga establishmento ay dumadaan po sa annual fire safety inspection, maliban na nga lang po sa mga residential. Ayun nga. Hindi po sakop ng fire code. Yun yung mahirap. Yun madalas sa dahilan na nagkakaroon ng sunog. Sa residential pa naman, lalo na kung dikit-dikit yung Light bahay. materials. So sino kaya, Yes po. DILG, barangay, dapat manguna sa inspection? Ang Bureau of Fire Protection po ang nag-task sa fire safety inspection. However, tama din po kayo, ang mga barangay ang ating tinuturing na first responder, kaya sa tulong din po nila tayo masasabing magiging safe yung community kung nagmamasid-masid po yung ating mga barangay. Although big impact din kung ikaw mismo na resident may nakikita kang maaring mapagmulan ng sunog. Kaya po yung programa ng BFP, yung Oplan Ligtas na Pamayanan, doon po nakafocus sa residential areas. Ayun. May tanong lang ako. Itong texter natin na isa, Ma'am Anali, si 8444. Sabi niya, si Sir Francisco Ramirez Garcia ng Talavera, Nueva Ecija. Yun po bang fire extinguisher? Mayroon din bang expiration? Expiration yan. Baka nga sabi nila, mayroon naman kaming fire extinguisher. Kaso baka naman palyado na yung fire extinguisher, 'di ba? As to expiration, wala po. Basta sigurado po tayo na unang-una yung gauge. Makikita po natin, di ba, parang meron siyang gauge sa taas. Yung pressure na hindi pa po yun bumababa. Pangalawa, yung hose. Kung hindi pa siya marupok or malutong na nag-crack na siya. At pangatlo po, siyempre, yung tangke natin. Kasi katagalan, nagangalawang, so maaaring may leak na po. Kaya, ang advice po ay once a year, pinapa-recondition. Pinapa-check po sa year. Saan ma'am yun pwedeng dalhin para ipa-recondition? Pwede ba sa BFP? Kung saan po nila ito nabili, wala po sa BFP. Opo. Kung saan po nila ito nabili, doon po ipinapa-recondition. At mag-ingat din po tayo lalo na ngayon Fire Prevention Month. Marami pong mga nagsasamantala. Ayan na naman. Nagpapakilala na taga BFP or taga doon sa tindahan ng fire extinguisher. Sasabihin, kukunin yung fire extinguisher para i-recondition. Makailang oras ibabalik pero wala namang nangyari, maniningil lamang. So maging maingat po tayo. Scam na naman. Pero ma'am, ngayong papalapit ang fire prevention na month or season, ano yung dapat paghandaan ng ating mga kababayan? Tsaka during fire, ma'am, ano yung dapat nilang gawin? Kasi ang problema, Tuesday, pag may sunog, naman monitor natin sa lubungan, yung mga bumbero, yung mga residente. Ma'am, ano yung dapat paghandaan at dapat gawin ng ating mga kababayan? Siyempre po, ang itatak talaga natin, priority natin ay prevention. So, let's see to it na yung tahanan natin ay safe from fire. Nag-o-observe tayo ng fire safety. To the simplest, naglilinis ng kusina. Dahil over time, yung mantika, talsik, alikabok, madapuan lamang po ng apoy or init, mabilis na po ang pagliyab. Ganon na rin po sa pag-observe ng octopus connection, wag po sana nang gawin natin yon. Pati ang overnight charging ng cellphone. Ganon na rin po yung electric fan. Ayan. Overheat. Pagpahingahin din po natin ang electric fan. Parang yung aircon. Parang tao din yan napapagod. Yung aircon daw, ma'am. Iba 24 hours, so mas tipid meron naman po tayo kasing mga air conditioning unit na may meron siyang system na nagre-regulate siya ng kuryente. Automatic na mamatay. Regulator. Ayan. Kaya po,
Opo, para maiwasan nga po natin ito, i-observe natin yung mga bagay na yon. In the event nga po na meron na at tayo naman ay may fire extinguisher, depende rin po yan kung electrical or light combustible materials ang sunog natin. Dahil pag kuryente po yan, huwag pong tubig ang gagamitin. Ano po? At Tama. gano'n na rin po ang pag-timbre sa pinakamalapit na istasyon ng bumbero. Napakamahalaga din po. So dapat Bago alam po nila tayo mag-video. yung contact number nung kanilang fire station sa lugar. 911 din ba, Oo. ma'am, ang BFP? Yes po, 911 din po ang pinaka mabilis na maalalang numero. Pero ang atin pong advice, ini-encourage po natin ng lahat, i-browse po nila yung mga Facebook pages ng mga istasyon ng bumbero at i-save na po agad yung Right. cellphone numbers para diretso na po yung call. Oo, o kaya nakapaskil doon sa wall ng Yes. bahay. Oh, Yan ma'am, po yung importance ng edit, ma'am. Yung Yan. pag-uusap ng pamilya. right. Habol ko lang ito, ma'am, sabi nung isa nating texter 2095. Kami po sa opisina, mayroon po kaming fire extinguisher. Pero bakit po every year ang expiration? Kaya every year po nagpapalit pinapalitan. kami, sabi. Ayun po, hindi po siya actually nag-expire pero nagda-downgrade yung kanyang functionality. Yun nga po yung nabanggit ko, bumababa ang gauge, na rumurupok yung hose dahil sa katagalan at yung chemical sa loob lalo't higit nakalapag po Sumisingaw, sumisingaw na siya. namumuo po, namumuo Namumuo. yung carbon na nasa loob, yung chemical sa loob. Di ba, ma'am? Kaya ina-advise po, sinishake siya once in a while. Yung parang foam. Ganun pala yun. So, halimbawa, ma'am, nagamit na yung fire extinguisher. Pwede ba yun? Ubus na yun, di ba, ma'am? Hindi na pwedeng gamitin ulit. Yes, of course. Disposable. Right after magamit po ang fire extinguisher, kailangan pong ipa-recondition agad. I-refill. Ayun. Parang refill, ganun? I-refill. Opo, Ma'am, opo. Tama would you po. recommend, ma'am, having fire extinguisher sa mga bahay kahit dun sa mga residential? Yes po, yes. Mayroon yung iba. Ini-encourage po talaga natin ito. Sa bawat tahanan, merong isang fire extinguisher. In the same manner, sa sasakyan. Kailangan po, meron din po tayo. Nakikita nyo naman, napapadalas na rin po ang mga Sunog ng sasakyan na sasakyan. nasusunog. Pero hindi Opo. ba yun delikado, ma'am? Na halimbawa, yung sasakyan na bilad sa araw, baka biglang pumutok, ganon. Wala namang ganon. Oh, kasi may Hindi tangke. naman po. Basta i-secure lang nila yung ating fire extinguisher. Alright. Alright. With that, ma'am, salamat po sa mga payo at mga impormasyon galing po sa inyo. From time to time, makikipag-ugnayan po kami sa Bureau of Fire Protection. Yes, ma'am. Salamat din po. Sana po antabayanan din nila yung mga social media engagement ng ating Bureau of Fire sa Facebook, TikTok, IG, YouTube. Lahat na po pinuntahan na natin para Oo talagang nga. maabot natin yung kaduluduluhan ng community. Dahil sabi nga po, ang pag-iwas sa sunog ay hindi ka nag-iisa at sama-sama po tayo para sa kaligtasan ng lahat. Alright. Alright. Thank you so much. Nakausap po natin si Fire Senior Superintendent Annalie Atienza, ang tagapagsalita po ng Bureau of Fire Protection. Babalik po kami alas Hilingan, walang pinoprotektahan.